Ang guerrilla warfare ay may mahalagang papel sa kasaysayan, lalo na ang mga bansa sa Southeast Asia, lalo na sa mga digmaan noong ika-20 siglo. Bagaman, mahirap talakayin o sabihin kung sino ang pinakamapanganib na unit o grupo na pang-guerrilla warfare, dahil sa magkakaibang konteksto at epekto sa iba't ibang bansa at labanan, ilang grupo ng mga guerrilla ang nakilala dahil sa kanilang bisa at pagiging epektibo nila sa larangan ng guerrilla warfare, kaya ating alamin ang mga grupo ng mga guerrilla na ito. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Number 1. Vietcong, National Front for the Liberation of South Vietnam. Nag-operate ito sa panahon ng Vietnam War. Epektibong ginamit ito ng Vietcong ang mga taktikang gerilya laban sa gobyerno ng Timog Vietnam, at nagpahirap sa mga puwersa ng Amerika. Sila ay kilala sa kanilang kaalaman sa local terrain o kasanayan sa lugar, ang paggamit ng mga booby trap o patibong, na kinakatakutan ng mga Amerikano, at ang malawak na sistema ng mga tunnel na tinatawag na tunnel rats, na nagbigay ng mga estratehikong bentahe nila sa mga kalaban. Kinilala sila bilang mga pinakamagaling sa larangan ng guerrilla warfare. Number 2. Khmer Rouge. Bagaman, pangunahing kinilala sila bilang isang kilusang politikal, na nagdala sa pagkalipol ng mga Cambodian, ginamit ng Khmer Rouge ang mga taktikang gerilya sa kanilang pag-akyat sa kapangyarihan noong 1960s at 70s. Gumamit sila ng mga taktikang hit and run na pag-atake at nagtatag ng matibay na suporta mula sa mga kanayunan. Number 3. Moro Islamic Liberation Front o MILF, at iba pang grupong Moro sa Pilipinas. Ilan sa mga separatistang grupo sa katimugang bahagi ng Pilipinas, kasama ang MILF at Abu Sayyaf Group, ay nagsagawa ng digmaang gerilya laban sa mga puwersa ng gobyerno. Kadalasan, ang kanilang mga taktika ay kinabibilangan ng mga pag-ambush at kidnapping, na nagpadagdag at nagpapatagal ng mahahabang salungatan at hindi pagkakaintindihan. Number 4. Patani United Liberation Organization o PULO. Nag-operate ang gerilya na ito sa mga katimugang lalawigan ng Thailand, ginamit ng PULO, at iba pang grupong separatista ng Patani ang mga taktikang gerilya, upang labanan at pahirapan ang mga puwersa ng gobyerno ng Thailand, na naglalayong makamit ang higit na autonomiya para sa mga tao ng Patani Malay. Number 5. Hmong Resistance. Sa panahon ng lihim na digmaan sa bansang Laos, ang mga gerilyang mandirigma ng Hmong na nakipagtulungan sa puwersa ng Amerika ay nagsagawa ng epektibong digmaang gerilya laban sa mga puwersa ng Hilagang Vietnam, gamit ang kanilang kaalaman sa mga mabubundok na lupain, na nagpahirap sa mga puwersa ng gobyerno at mga Amerikano. Number 6. New People's Army, o NPA. Bilang armadong galamay ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang NPA ay nakikipaglaban sa puwersa ng gobyerno pamamagitan ng taktikang guerrilla warfare, simula pa noong 1960s, laban sa gobyerno ng Pilipinas, gamit ang mga pag-ambush, sabotahe, hit and run technique, at pampulitikang pagkilos o paglansad ng rally o protesta upang maisulong ang kanilang mga layunin. Ang bawat isa sa mga grupong ito ng mga gerilya, ay nagkaroon ng makabuluhang epekto sa kanilang mga ipinaglalaban, at ang nature ng guerrilla warfare, ay mahirap sabihin na pinakamapanganib sa mga tradisyonal na termino. Sila ay umaangkop sa kanilang natatanging politikal na pananaw, gamit ang lokal na suporta at kaalaman sa kapaligiran, upang magsagawa ng mga epektibong operasyon.